Okay, the session is now being recorded. So again, itong discussion na ito ay related naman ito sa first experiment na may kinalaman sa local area network. But in order for you no to be familiarized, I will demonstrating the basic of the uh, Cisco Packet Tracer. How can you use this simulation software? This is very helpful to ako. Actually, napakaraming mga naitulong sa akin ito sa mga design ko, sa mga research paper ko. Marami ako research paper na network thanks to the Cisco Packet Tracer. Although this is a simulation tool, maganda yung ano nito kasi nakikita mo yung what will happen, no? Okay, first let me introduce you to the devices kasi tandaan nyo, meron tayong mga net end devices. End devices, ito yung mga PC. So pag nilagay mo yung PC dyan, nilagay mo yung laptop dito, yan yung mga end devices as well as the server. No? Meron pa nga ano yan, mga laptop. No? Kapag ito ay double click mo dyan, ayan, meron tayong desktop na pwede ka maglagay ng IP. So for the meantime, ito muna ilalagay ko. Pero although may explanation ako yan sa susunod, IP address. So yan muna yung gagawin natin as an IP address. No? Kukonect tayo, local area network lang. Okay, so yan, nakakonect ako. Okay, so ngayon, i-connect ko ulit ito ditong laptop. Lalagyan ko to no, ng 192.168.1.20. Okay, so yan, nilagyan na natin. Then as well as the server, no? Papakita ko lang sa inyo, no? Let's say 192.168.1.30. Ayan, no? Yan yung isa na sa mga ano na pwede nating gawin. Okay? Ngayon guys, no, dahil ito ay na ano ko na kabit na natin. Ang gagawin ko dito guys is maglalagay ako dito ng PC. Naglalagay ako ng switch. Dito mo makikita yung tinatawag natin na mga intermediary. Router, later na yan, no? Mag-switch muna tayo. Let's say sa 24 port. Okay, anyway, kapag ito, kinilik mo pala yung switch. Pag zoom mo yan, ito yung makikita mo na 24 port sa likod. May 24 switches. Ayan, no? Yan ay 2950 Cisco. Okay, so i-connect natin to. No? Pwede natin i-connect yung mga devices na to. So, naggumagawa tayo ng simple LAN. Kasi ang unang topology, ang unang gagawin nyo dito is topology. Okay, gagawa kayo ng star, bus, ring, mesh, and hybrid. Pero kailangan, alamin nyo muna kung paano i-connect, paano i-verify. So, ayan, na-connect ko na ito. So, example to ng star. Makonek ako star. O, dagdag pa ako ng isa pang PC. O, kapag nilagay mo itong PC, at nilagay mo dito sa ano. Anyway, ito guys, so stay true to. Kapag mano-mano mo ilalagay, pag magko-connect ka ito, meron tayong kable. Pwedeng ito yung straight through, ito yung crossover. Pero ang ikakabit mo pang PC to switch, yan ay straight through. So, ito automatic. Maglalagay ka sa fast ethernet sa likod ng PC. Ito yung manual Tapos ito, let's say fast ethernet 4. Nakabit ko na yan. O isa pa na manual sa laptop. Let's say ito. Magma-manual ako. O yan, straight through. O fast ethernet, kakabit ako dito sa, ayan. O isa pa, printer. Pwede ko magkakaroon ng printer dyan. Ay, yung printer. O maglagay ka printer. Ayan, printer. Ngayon, pag mano-mano, ay pag gusto mong automatic, pinitin mo tong parang ano, yung may kidlat. Automatic na magsasabi siya ng connection. So, straight to red, no? Ngayon, lagyan natin ng mga ano, IP addresses, no? Halimbawa, ito, kung pag kinlose mo dyan, makikita mo yung IP niya, .10. Ito ay .20. Ito ay .30. Ito, lagyan natin, let's say, .40. Desktop IP. Okay, 192.168.1.40. So, kapag nilagay mo yan dito, ayan. Tapos, meron ka pa ditong ano, isa pa. O, meron ka na dito, di ba? Okay, tapos dito, ayan, lagyan natin yung .50. O, 192.168.1.50.
So makikita mo dito yung network natin. Ayan, nagkakabit kabit na yan. No? Ito rin, lagi mo itong printer. May IP yan. Print, ano yan, nakakabit sa network. Eh. Sa config. Punta ka sa, sa pass ethernet. Ayan, IP address. 192.168.1.60. So yan guys, no, makikita nyo connected na within the network. Na paano ko mag-verify? Ang isang ginagawa ko dyan sa mga computer, no, gusto kong malaman kung nakakonect ako sa laptop na to. Tinignan ko yung .20. So from the PC, pumunta ako sa command prompt. Tatype ko lang ping 192.168. Ay, ano ko lang yung small letter lang. Ping 192.168.1.20. So ito yung sinasabing response time. O, yan yung sinasabing response time. Pero guys, tingnan nyo to kung ako ay magkakabit dito ng ibang IP na hindi ko nilagay. Halimbawa, ping. Tingnan nyo guys 192 dot, or 172 for example, dot 16.1.10. O, tingnan nyo mangyari. Wala siyang response time. Bakit kaya? Request timeout. Bakit request timeout? Wala naman ako kasi figure na 1.10. No? So, ibig sabihin, wala akong connection. Pero dito may response time. May makikita ka dito na yung kanyang 1 millisecond yung maximum. No? O, di ba? So, mapapansin nyo, walang data na ipad. Lost lahat. So, yun yung ibig sabihin nito, guys. Yun yung ibig sabihin niya. No? Na kung saan, pwede mong i-verify. Kaya ito guys, no? ah Turuan ko na kayo ng isang example, no? Halimbawa, itong server na ito, pag pumunta ako sa services, kinilik ko yung edit. Hello world. Halimbawa, lagi ko dito, hello ECE. Hello future top notchers. ECE. Okay. I-save ko yan. Makikita niyo yung message ko, di ba? Ngayon, guys, no? Na-save na yan. Pumunta ako sa HTTP. Ang HTTP kasi, yan, yun yung gumagawa ng mga website. Kaya may activity kayong ganyan. I think kapag natapos ko yung OSI layer, application layer yung pagagawa ko sa inyo. Kaya ang mangyayari dito, guys, no? I will just I will just I will try to titingnan ko yung that 30 yung IP address ito 192.168.1.30. Iko-call natin mula dito. Total, meron naman akong command prompt. O, tingnan ko muna yung connection niya kung meron, kung konektado ako. Kung may response time. So meron, may response time eh. Ngayon, paano ko call sa sa browser? Okay, pumunta ako sa dito sa web browser. Tapos wala pa yung www kasi wala pa akong domain name. Instead, IP address muna. .30. So makikita nyo dito, yung pag click ko to yung web page, ito yung tinype ko kanina. Hello Future Top Notchers Easy. So imagine nyo, yan yung website. Ganyan yung interaction. And that is an example of a client-server model. Okay? Kaya yung activity natin is more on the topology and also yung basic ng client-server model. No, I will be just designing the activity, then I will be sending to you with the recorded video so that this will be a guide, no, for your design. Yun lang naman, no?